ibabahagi kong kwento ay totoo pong nangyari. Base ito sa naging karanasan ng isa naming kababaryo noon sa probinsya. Natawagin na lang natin sa pangalang Banoy. Si Mang Banoy ay kilala sa aming lugar bilang isang patikang mangangaso. Kung kaya doon niya nakuha ang bansag na Banoy, na ang ibig sabihin ay agila. Napakatalas kasi ng mga mata nito pagdating sa pangangaso. Masasabi kong mabait naman si Mang Banoy at marunong ding makisama. Dahil nakikita ko pa nga noong binibigyan ng tatay ko ng kanyang mga nahuhuli. Pagkat magkumpare kasi sila. Pero malupit talaga ito pagdating sa kagubatan. Pero isang araw ay nagulat na lang kaming lahat nang kumalat ang balitang dinakit umano ng aswang ang bunso nitong anak. Ayon pa sa kwento, kasalukuyan silang nasa kanilang bakuran at abalang nagbabayo ng kanyang asawa. Habang yung panganay naman nilang anak ay inilalagay na sa sako yung bigas dahil takipsilim na. At naroon ang kanilang bunsong anak na nakaupo sa upuang kahoy na pinapanood sila. Nang bigla na lang may dumang animoy isang malaking paniki na mayroong malalapad na pakpak. Napakabilis umano ng mga pangyayari at sa isang iglap ay natangay na nito ang kanilang anak. Bigla na lang itong naglaho sa kanyang pinaupuan matapos na madaanan noong nasabing nilalang. Malakas ang kutob nilang mag-anak na hindi iyon karaniwang hayop. Dahil nakita pa nila yung mga paa ng aswang na katulad talaga sa mga paa ng isang tao. At napatunayan nga naming totoo ang kumakalat na balita nang magpunta mismo sa bahay namin si Mang Banoy. Ikinuwento nito ang nangyari sa tatay namin at hinihingi nito ang kanyang tulong. Hindi naman nagdalawang isip ang tatay namin na ito ay tulungan. Sinamahan niya ito kung saan-saan. Nakarating sila sa mga kagubatan at iba't ibang bayan sa paghahanap. Pero hindi nila natagpuan ang anak nito. Yun ang pinakamahirap na gawin para sa kanila, ang maghanap. Dahil wala naman silang ideya kung sino talaga ang kumuha sa anak ni Mang Banoy. Wala silang impormasyon kung saan sila magsisimula at kung saan dako dinala ang kanyang bunsong anak. Simula noon ay parang nawalan na sa buhay si Mang Banoy. Lagi na lang itong tulala at hindi na nakakausap kahit ng kanyang pamilya. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari, pagkat hindi man lang niya naprotektahan ang anak laban sa aswang na yon. Lagi nila itong nakikitang may ginagawang sandata. Natuon ang buong atensyon nito at panahon sa paghahanda at paghihiganti sa aswang na tumangay sa kanyang anak. Umasa si Mang Banoy na muli niya itong makakarap. Pero lumipas ang mga buwan hanggang sa maging mga taon ay hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Sabi ng ilan sa aming baryo, marahil ay may kinalaman yung ginagawang pangangaso ni Mang Banoy sa pagkakadagit sa kanyang anak. Dahil tanging sa kanya lang naman nangyari ang ganon dun sa aming lugar. Pero totoo man o hindi ang sinasabi ng ilan, ay wala talagang nakakaalam. May nakakatakot po akong karanasan kasamang aking mga kaibigan na maaaring hindi ka panipaniwala sa iilan, ngunit totoong nangyari. At ito po ang nais kong ibahagi sa inyo.
Totoo pong lahat ito. Kung kaya nga naniniwala po talaga ako sa mga aswang. Matagal na rin pong naganap ito. Pero hindi ko makakalimutan ang lahat. Nagkayayaan kami noong mamasyal sa bahay ng lola ng isa naming kaibigan. Bali 5 kaming lahat noon. Gamit ang lumang kotse ng tatay ni Randy ay pumiyahe kami. Sa pasimula ay normal lang naman ang lahat. Walang kakaiba. Masaya naming pinagkasandaan papunta sa aming destinasyon. Nagkukulitan pa kami at nagtatawanan sa loob ng sasakyan. Maayos ang lahat. May kalayuan yung lugar ng lola ni Trixie. At dahil sa 10:00 pasado na kami nakaalis, kung kaya hapon na ay nangangalahati pa lang kami. Hanggang sa abutan na nga kami ng dilim sa daan. At habang tumatagal, ay napapansin naming pumapangit ang daan na hindi pa pala sementado ang kalsada sa parting iyon ng aming probinsya. At nang narating na namin ang mismong bayan kung saan taga roon ang lola ni Trixie, ay may naramdaman kagad kaming kakaiba. Napakatahimik ng lugar at talagang nakakakilabot. Maaga pa ay wala ka nang makikitang tao na nasa labas. At napakadilim dahil wala nang ilaw yung mga bahay na naroon sa may gilid ng kalsada. Naiintindihan naman namin yon pagkat probinsya nga. Pero nung mga panahon iyon kasi, dun sa may amin ay hindi naman ganon. At isang probinsya lang naman kami. Basta, iba talaga yung pakiramdam. Para bang may mangyayari talagang hindi maganda. Pero dinaan na lang namin sa ibang bagay. Mga masasayang bagay para maaliw kami at mawala yung aming mga kaba. Nagkulitan uli kami gamit ang aming mga cellphone sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi nagtagal ay nangyari na nga yung aming kinakatakutan. Bigla na lang may tumaan sa harapan ng sasakyan. Mabilis iyong tumawid at nagulat ang kaibigan naming si Randy. Kung kaya, bigla itong napahinto. Isa iyong aso ngunit may kalakihan iyon kaysa sa mga karaniwan na aming nakikita doon sa probinsya. Kaya sinabihan namin si Randy na paandarin na muli ang sasakyan. Nakaagad naman niyang ginawa. Hanggang sa narating na namin ang bahay ng lola ni Trixie. Mag-aalas 8 na noon ng gabi. Maayos at maganda ang pagkakayari ng bahay ng lola niya kaysa sa mga bahay na aming nadaanan. Pero napakasukal doon. Napapalibutan ito ng mga nagtataasang puno at napakalago ng mga halaman. Gayun din ang mga damo na masasabi mo talagang walang naglilinis at nag-aasikaso. Matanda na kasi ang lola ni Trixie at medyo hirap na itong kumilos. Ang kasama lang nito sa bahay ay ang 2 nitong apo na kapwa-pinsan ni Trixie. Habang nagpapahinga, sa halip na pag-usapan yung mga hindi maganda naming naobserban habang bumabiyahe, ay minabuti na lang naming panoorin yung kulitan namin sa cellphone. Pero mas ikinagulat namin ang aming nalaman nang makita namin ang isang tao na nasa harapan ng sasakyan, na hindi pala talaga aso ang aming nakitang mabilis na dumaan at tumawid sa aming harapan. Ngunit dahil sa bilis nito na hindi talaga galaw ng isang tao, kung kaya ganon ang naging tingin at pagkaunawa namin. Ilang beses pa naming pinahinto-hinto yung cellphone para makasiguro at kinilabutan talaga kami. Pati nga mga pinsan ni Trixie ay isang kanilang sinasabi sa nakita sa cellphone. Tao iyon at hindi aso.
nang lumapit ang lola nila, ay ito na mismo ang nagsabi na marami talagang aswang sa lugar na aming dinaanan papunta sa kanila. Kung kaya nga raw, napakatahimik sa pook na yon, na pag nagsimula na umanong kumalat ang dilim, ay nagsasara na ng bahay ang mga tao at wala ka nang makikita pang nasa labas. Pero napanatag naman kami nang marinig namin mula sa lola ni Trixie na doon sa lugar na yon ang maraming mga aswang. At ipinagpalagay namin na walang aswang doon sa mismong lugar nila. Kung kaya ligtas kami at walang dapat na ikabahala. Pero yun pala ay ang sarili lang naming pagpapakahulugan at interpretasyon sa mga sinabi ng lola niya. Dahil lang nagpapahinga na kami at nagkukwentuhan matapos na makapaghapunan, ay bigla na lang umalulong yung aso at mabilis na tumayo ang mga pinsan ni Trixie. Kanya-kanya na silang kilos. Pagbalik ng isa ay may dala na itong asin sa kanyang kamay, habang yung isa naman ay sinabitan ng kung ano-anong halaman at bawang yung mga bintana at pasamano. Kinabahan kaming bigla at tinanong ang mga ito kung bakit nila iyon ginagawa. Gusto naming itanong kung mayroon din bang aswang sa lugar nila, pero parang wala kaming lakas ng loob na banggitin iyon. Parang takot din kaming malaman ang totoo. Ngunit nang mabasa nila kung ano yung nasa isipan namin, ay ipinagtapat na nilang mayroon din ngang aswang doon sa kanilang lugar. Pero dumaraan lang naman daw ang mga ito pagkat nakikilala sila. Ngunit ipinagagawa pa rin sa kanila ang mga bagay na iyon ng kanilang lola bilang pagsisiguro. At bigla na lang, pigil na napatili si Nicole at kinalabit kami. Kaya kaagad naman kaming napasilip sa may bintana at nakita namin ang figura ng isang malaking aso na nasa labas. Nakaupo ito doon na tila ba nag-aabang, at maya-maya pa ay may dalawa pang lumabas mula sa dilim, hanggang sa nakisilip na rin ang mga pinsan ni Trixie. At kaagad nilang sinabi sa amin na hindi umano aso ang mga iyon. Pinuntahan nila ang kanilang lola sa silid nito at sinabi ang kanilang nakita. Paglabas nito ay sumilip itong sandali sa bintana at sinabing aswang nga ang mga iyon. Pero nagtaka sila kung bakit naroon ang mga ito. Hindi umano ginagawa yun ng mga aswang na taga roon sa kanila. Dumaraan lamang umano ang mga ito. Kaya nararamdaman lang nila, ngunit hindi nagpapakita, tulad ng ginagawa ng mga aswang na nasa labas. Biglang nagsalitang muli ang mga pinsan ni Trixie at sinabing baka mga taga-ibang lugar sila. At mabilis naming naalala yung aswang na biglang tumawid habang kami ay bumabiyahe. Baka mga taga roon nga ang aswang na kasalukuyang nasa labas noon, sabi pa namin. Maaari, matipid na sagot naman ng lola nila. Nang muli kaming sumilip, ay nakita namin ang mga itong nagpaparot pa rito. Hindi naman namin maisip kung bakit nila kami sinundan hanggang sa bahay ng lola ni Trixie. Pero may sagot dito ang lola nila. Sinabi nitong marahil ay nakita kami ng mga ito at malamang ay talagang nakursunadahan. Sumagot ang isa naming kaibigan na si Reggie at sinabing malamang ay natipuhan ng mga ito si Trixie at Nicole. Pero hindi pala ganon ang ibig sabihin ni Lola Nene. Pag nangursunada pala ang mga ito, ibig sabihin ay gustong kainin. Kaya maaaring kaming lahat at hindi lamang basta yung mga babae naming kaibigan
Lumapit si Lola Nene sa bintana at nagulat kami nang bigla nitong binuksan at sinigawan ang mga aswang sa labas. Sinabihan niya ang mga itong umuwi na pagkat hindi umano nila kami matitikman dahil hindi siya papayag. Ang tanda-tanda na raw niya para kanila pang takot-takutin. Kaya hindi raw uubra yung kanilang ginagawa. Pagkat wala na raw balahibong tatayo pa sa katawan niya para sa kanila. Pero tila walang pandinig ang mga ito at nanatili lang doon. Hanggang sa naagaw ang aming atensyon sa mga bagong dumating. At agad silang nakilala ng mga pinsan ni Trixie. Sinabi nilang iyan yung mga bantok na aswang dito sa amin. Pinagmasdan namin silang mabuti. Kinabahan kami dahil nag-usap ang mga ito. Naisip kasi namin na baka magkaisa sila na kami ay atakehin. Pero bigla na lang mabilis na nagpalit ng anyo ang isa sa mga ito. Na nakita naming nag-anyong aso rin. At inambahan yung tatlong aswang. At bigla na lang nagpulasan ang mga ito. Nakita pa naming sinundan sila ng mga bagong dumating at tuluyang itinaboy. Base sa natatandaan ko, ay masaya po at tahimik ang aming lugar noong mga panahon na iyon. Pero bigla lang itong nagbago nang mag-umpisang dumami ang mga taong naninirahan doon. Nagtaka nga rin ang marami sa amin noon dahil sa mabilis na pagdami ng mga tao sa aming lugar. Ang dating tahimik at payapang barangay namin ay naging abala. Halos hindi mo na makikita ang mga daan doon na walang taong naglalakad. Dumami rin ang mga tindahan sa bawat gilid ng daan. Nagkaroon na rin ng mga kainan. May mga lugawan, pares, at yung tapsilugan na nung mga panahon na iyon ay bago pa lang sa amin maipakilala ang ganon. Kaya talaga namang pumatok at tinangkilik ng mga tao sa amin. Pero kasabay noon ay nagkaroon na rin ng mga patayan na sadya namang nakakalungkot. Napapabalita na rin noon ang ukol sa mga taong nawawala sa aming barangay. Nakakalungkot talaga ang mga pangyayaring iyon pagkat hindi iyon normal sa aming lugar. Ang unang naging kaisipan namin noon ay dahil marahil sa biglaang pagdami ng tao na hindi nga malinaw sa amin kung saan ang mga ito nanggaling, kung saan silang mga lugar o probinsya mga nagmula. Na sa pagdami ng tao ay dala rin nila yung mga nakagawian nila sa mga lugar na kanilang pinanggalingan at nagtataglay ng iba't ibang pag-uugali. Kaya iyon ang nakitang dahilan ng marami na taga sa amin. Pero meron pa palang mas malalim na dahilan kung bakit nangyari yung mga nakakatakot na kaganapang iyon. At hindi ko lubos na isip na aking mararanasan ang nakakasindak na mga pangyayaring iyon. Nasa kapatagan naman po ang aming barangay. Ngunit may nag-iisang bundok na malapit doon. Bihira ang mga umaakyat doon sa bundok. Dahil sa sapat naman ang kabuhayan ng mga tao sa amin. May mga pananim at kung minsan naman ay nangingisda. Dahil ilang metro lamang ang layo ng dagat
doon po sa amin. Kaya halos lahat ng mag-anak ay may sariling mga bangka. Minsan, nang magkayayaan kaming magpipinsan na kumain sa isang kainan na naroon sa gilid ng daan, ay masaya naming tinungo iyon. Medyo noong mga panahon na iyon kasi ay nakakahiligan na namin ang tumambay at kumain doon. Dahil talaga namang masarap ang mga paninda nilang tapa. Ngunit nang pauwi na kami, habang naglalakad sa pilapil ng palayan, ay may naaninagan kami sa unahan. Sa unang pagkakataon, ay noon lamang ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko. Na hindi rin pala iyon nakaligtas sa paningin ng aking mga pinsan. Isa iyong malaking aso, base na rin sa unang pagkakaintindi ko nang una ko iyong makita. Pero nang makita pa namin iyon ng mas malapit, ay doon ko pa lamang napagtanto na hindi pala iyon basta karaniwang aso lang. Pagkat agad kong napansin na wala iyong anumang balahibo sa kanyang katawan, na nangingintab iyon at maihahalin tulad sa isang nililitsyong baboy. Kaya natigilan kami at hindi nakapagpatuloy sa aming paglakad. Naramdaman kong binalot na kaagad ng takot ang buo kong katawan, na hindi pa man umahampas yung malamig na simoy ng hangin sa akin, ay naramdaman kong nanginig na ang aking katawan dahil na rin sa sobrang kaba. Nakakatakot talaga ang itsura noon, na para ba iyong leon na nag-aabang ng kanyang masisila sa damuhan. Kaya sa halip na dumiretso, ay nagtatakbo na lamang kaming pabalik ng mga pinsang ko. Bumalik kami doon sa paborito naming tapsilugan. Ngunit may mga nakapwesto na doon na isang grupo ng mga kabinataang katulad namin. Kaya tumayo na lamang kami sa gilid noon at doon nagpalipas ng oras. Hindi namin maiwasang hindi pag-usapan yung aming nakita, dahil sa bago talaga iyon para sa amin. Na nasabi pa nga ng pinsan kong si Randy na kakaiba na raw talaga ang mga nangyayari sa aming lugar. Na napansin kong naagaw ang atensyon nung isa sa mga serbidora sa kainan at napatingin sa amin, na narinig marahil niya yung aming pinag-uusapan. Kaya sumenyas ako sa aking pinsan na tumahimik, at kung hindi man, kung maaari, ay kanya na lamang hinaan ang boses. Nang halos mahigit isang oras na kaming nakatayo doon, ay nagpasya na kaming umuwi na magpipinsan. Dahil sa naisip naming wala naman kaming ibang inaasahan o hinihintay, at siguradong aabutan kami ng ating gabi doon kung hindi pa kami kikilos para umuwi na. Nagkasundo na lang kami na anuman ang mangyari ay walang hihiwalay. Nanguha kami ng mga kahoy na nagkalat sa daan na maaari naming gamiting pamalo doon sa nilalang na aming nakita. Nang naroon na kaming muli sa palayan kung saan namin nakita ang nakakatakot na nilalang na iyon, ay humanda na kami at naging alerto. Sa awa naman ng Diyos, ay wala na iyon doon. Kung kaya nakauwi naman kami ng matiwasay. Pagdating ko noon sa bahay, ay hindi ko na iwasang hindi magkwento sa aking kuya at mga magulang
Naroon ding nakikinig ang kapatid kong 8 taong gulang na narinig kong sinabi ng tatay namin ang mga katagang may aswang na pala sa ating lugar. At pinaalalahanan niya kaming mag-ingat at wag nang magpapagabi pa sa daan kung wala naman kaming mahalagang gagawin. Nakita kong may inilabas noon si nanay na isang maliit na baul. Nasa liit noon ay nagagawa niyang maipatong iyon sa kanyang kamay. Nang kanyang buksan iyon, ay may ilang mga bagay akong nakitang naroon. Pero ang kinuha niya ay mga lumang barya. At iniabot sa aming 3 iyon. At binilinan kaming laging ilagay sa aming mga bulsa. At wag na wag daw naming wawalain iyon. Nagtanong si kuya kay nanay kung para saan yung mga barya na ibinigay niya sa amin. Sinabi niyang mabisang pangontra umano iyon sa mga aswang. Kaya kahit paano ay nakaramdam ako ng pagkapanatag ng aking marinig iyon. Makalipas lang ang 2 araw ay naging maugong naman ang pagkawala ng isang bata na ayon pa sa mga usap-usapan ay dinukot umano at ginawang alay sa ginagawang tulay na malapit sa aming lugar. Ngunit puro lang naman espekulasyon yon at hindi naman mapatunayan ang kanilang mga hinala. Kami namang magpipinsan ay hindi napigilan sa aming nakagawi ang pagtambay at pagkain sa paborito naming tapsilugan. Talagang parang naging kabahagi na ito ng aming mga nakagawian. Sarap na sarap kasi kami sa kanilang tapa na napaka malasa noon. Nang matapos na kaming kumain, ay isa-isa na kami nagbayad. KKB kami, ika nga, kanya-kanyang bayad. Nang iabot ko ang aking bayad sa babae, ay tila napaso ito. Nang dumampi ang kamay ko sa kanya, nabigla niyang hinila ang kanyang kamay at nagulat ito. Maging ako man ay nagulat din dahil sa naging reaksyon niya. At napansin kong tila nagalit ito sa akin na kanya akong pinukulan ng isang matalim na tingin. Na agad naman akong tumalikod dahil sa kinilabutan ako sa kanyang inasal. Niyaya ko na ang mga pinsang ko at kanila ko silang pinagmadali. Nang nasa daan na kami ay kinuwento ko sa kanila yung nangyari doon sa tapsilugan. Nawala naman pala ni isa sa kanila ang nakapansin nung pangyayaring iyon. Nang sabihin ko sa kanila iyon ay kinantyawan nila ako at sinabing baka may gusto lang umano ako sa babae. At iba ang kanila naging pakahulugan sa ikinuwento ko. Maganda kasi yung isang babae doon na sa tingin namin ay anak ng may-ari ng tapsilugan. Pero ako, iba ang kutob ko sa nangyari. Medyo hindi maganda ang aking pakiramdam tungkol doon. Lalo na yung paraan ng pagkakatitig niya sa akin, na sa isang iglap ay nawala ang maganda at maamong mukha nito. Nang maging matapang ang kanyang mukha at mabalasik. Pagkatapos na tila mapaso nang madaidi ang balat ko sa kamay niya. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy naman ang tila kababalagan sa aming lugar. Dahil bukod sa mga nawawalang tao na kadalasan ay mga bata doon sa aming barangay,
maging sa mga karatig pook na nito ay nag-umpisa na ring matagpuan ng mga residente sa amin ang kanilang mga alagang hayop na patay na at halos maubusan ng dugo, na para bang walang pinipili ang gumagawa noon. Dahil mula sa mga sasabunging manok, kambing, hanggang sa mga baka at kalabaw ay hindi nito pinapatawad. Isang hapon ay napagkasunduan naming muling kumain sa Tapsilugan. Kaya magkakasabay kami nagpunta ng mga pinsang ko doon sa may labasan, malapit sa may kalsada. Medyo sa loob kasi ang mga bahay namin na tinatawag na Ilaya. Nang marating namin ang kainan, ay napansin ko wala doon ang babae na halos kaidaran lang namin. Katakot-takot na tuksuno pa naman ang tinatanggap ko noon mula sa mga pinsang ko. Ngunit wala ito doon. Tulad ng dati ay in-order namin yung mga paborito naming kainin. At nang makatapos na kami sa aming pagkain ay isa-isa na uli kaming nagbayad. Na nang iabot ko na ang aking bayad ay napansin kong nakatingin sa akin ng hindi maganda ang babae. At kanya na lamang ipinalapag ang bayad ko doon sa istante ng kanilang karinderya. Matapos naming makapagbayad na lahat ay umuwi na rin kami. At nang malapit na ako sa bahay ay nakasalubong ko si kuya at humahangos ito na nagmamadali. Sinabi niya sa akin na nawawala daw ang bunso naming kapatid na si Clara. Nagtaka naman ako kung bakit. Sinabi pa niya sa akin na sila nanay at tatay ay nagpunta na umano doon sa bundok. Matapos na makapagtanong sa mga kaanak namin at kabarangay, naisip umano nilang baka nagpunta iyon doon at naligaw. Nagpasya akong puntahan ang aming mga pinsan at nagpasama ako sa kanila upang hanapin si Clara. Nang kasama ko na ang mga pinsan namin, ay sinubukan namin maghanap doon banda sa mga palayan. Ngunit bigo kaming makita si Clara doon. Kaya nagpasya kami magbalik na muna doon sa Tapsilugan. Doon na muna kami tatambay habang iisipin ang susunod naming gagawing hakbang. Nang papalapit na kami doon sa Tapsilugan, ay pinatahimik ko ang aking mga pinsan sa kanilang pagkukwentuhan. Dahil sa may narinig akong pamilyar na boses. Nang tumahimik ang mga pinsan ko, ay nasiguro kong boses nga iyon ng kapatid naming si Clara. Umiiyak ito at tumihibik. Mabilis akong napasigaw at tinawag ito. Yung ibang pinsang ko naman ay pumunta na rin sa harapan ng kainan at nag-ingay na. Nag-iskandalo na ang mga ito doon. Kung kaya maging yung mga kumakain ay napulabog, ako naman ay patuloy na tinatawag ang kapatid ko doon sa likurang bahagi. Maya-maya ay narinig ko ang isang pinsan namin na tinawag ako at pinapupunta ako doon sa harapan. Nagmamadali akong tumakbo papunta doon at nakita ko ang aking kapatid na hawak-hawak na nung dalaga na anak ng may-ari ng Tapsilugan. Sinabi nito sa amin na kanya daw itong nakita na umiiyak at tila nawawala.
Kaya kanya na muna raw dinala sa kanila. Pero duda ako sa mga sinasabi nito. Habang tumatagal ay dumarami na ang mga tao doon na nag-oosyoso. Hanggang sa bigla na lamang silang nagsara at napilitan ng ihinto na muna ang kanilang pagtitinda na kanilang pinagdidiinan sa amin. Na tumulong na raw sila ay tila napasama pa. Na kapag amin naman itong tinatanong kung saan niya nakita ang aking kapatid, ay hindi niya masabi sa amin ng tuwiran kung saan. Maya-maya ay dumating na rin ang kuya ko at magkakasama na naming inuwi ang aming bunsong kapatid sa bahay. Pagdating doon ay pinakalma namin ito dahil sa halos ayaw nitong tumigil sa kanyang pag-iyak at takot na nanginginig ang buo nitong katawan. Patuloy namin itong inalo, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Sobrang takot nito na nang makita niya si nanay ay kanyang isinubsob ang mukha at pilit iyong itinatago na para bang mayroon siyang ayaw na makita, hanggang sa nakatulog na ito. Ang masaklap nang muli itong magising ay hindi na namin ito makausap pa. Tulala ito at hindi na makapagsalita. Awang-awa kami sa aming kapatid, hanggang sa napalitaan na lang namin mula sa aming mga pinsan na umalis na rin umano yung mag-ina na nagtitinda ng tapsilog. Wala na raw yung tapsilugan, na isa daw pala yung mag-anak na ang akala lang daw namin at ng karamihan ay mag-ina lamang iyon. Ngunit may 3 pa umano ito mga kasama sa bahay at puro lalaki. Ang kanilang tatay at 2 kuya ng kaedara naming babae, na hindi daw talaga lumalabas ang mga iyon. Kaya kahit minsan ay wala raw nakakita sa mga ito. Pero nung umalis sila ay nagulat na lamang daw ang mga tao nang makita ang 3 lalaking iyon, na sa buong panahon umano ng pamamalagi na mag-anak na iyon, kahit anino ng 3 ay hindi namin nasilayan. Walang makapagsabi kung saan lumipat ang mga ito, na matapos mawala ang mag-anak na iyon sa amin ay natigil na rin ang mga pagkawala ng mga bata, maging ang pagkamatay ng mga hayop na natatagpuan tuwing umaga na wala ng mga buhay at halos laging wakwak ang mga katawan. Isa sa naging matunog na usap-usapan noon ay marahil ang tapa na kanilang ibinibenta sa amin ay karne umano ng tao na kanilang pinoproseso, na ang kanilang pinaghihinalaan na kung bakit nawawala ang mga bata doon sa aming lugar at karatikpok nito ay yung mag-anak na iyon, at hindi na ang dati nilang paniniwala na ginagawa umanong alay para sa tulay na ginagawa malapit doon sa amin. Samantala, kapag amin namang tinatanong ang bunso naming kapatid, ay tanging pagmumuestra na lamang sa kanyang mga kamay ang kanyang nagiging tugon sa amin. Ngunit bagaman hindi nakakapagsalita, ay talaga namang kikilabutan ka kapag iyong maunawaan ang ibig nitong sabihin, na hindi talaga karaniwang mga tao ang mag-anak na iyon, kundi nababalot sa isang maitim na lihim ang kanilang pagkatao at uri ng kanilang pamumuhay. Sa kasamaang palad
ay hindi na bumalik pa sa dati ang aming bunsong kapatid. Hanggang sa mamatay ito sa edad na 35 ay nanatili lamang siyang ganon. Na inalagaan naman namin siya at hindi kami nagkulang na maipadama sa kanya ang aming buong pagmamahal. Nung umuwi ako noon sa aming probinsya, nang mamatay si Clara, matapos namin siyang mailibing, ay napagkasunduan naming iligpit at ilagay sa mga kahon ang kanyang mga gamit. Habang naglilinis kami, sa ilalim ng kanyang higaan, ay may nakita ako. Pamilyar sa akin iyon. Iyon ay ang kanyang alkansya noon, na ipinakita pa sa akin na kanya umanong pag-iipunan para sa kaarawan ni nanay, pagkat kanya umano itong reregaluhan. Yun yung panahon bago pa mangyari ang pagtukod sa kanya, na nang aming buksan ang alkansya ay nakita namin doon ang isang lumang barya na ibinigay ni nanay sa kanya. Doon ko naisip kung bakit nagawang matukot ito ng mga aswang, na isama niya pala yung kanyang pangontra doon sa kanyang alkansya, na inakala niya siguro noon na kanyang naiwala. Hindi nakuha ang buhay niya ng mga aswang, pagkat nabawi namin siya bago pa mauli ang lahat. Ngunit may isang aspeto pa rin ng buhay niya ang nawala. Ang karapatan niyang mamuhay na normal at masaya tulad ng isang karaniwang tao. Naganap ang kwentong ito noong dekada 70 sa isang bayan na sakop ng probinsya kung saan lumaki ang tatay niya. Sa bayan na iyon ay laganap na ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. May ilang insidente na kasi ng pagpatay na naganap doon sa kanilang lugar. At ang pinaghihinalaan nilang may gawa ng lahat ay isang aswang. Yung mga natatagpuan kasi ay puno ng kagat, na ang iba pa nga ay halos lumabas na ang mga buto pagkat kinain ang kanilang mga laman. Ang iba sa mga naging biktima ay wala na rin ang mga laman loob, bagay na talagang nakapagdulot ng takot sa mga residente sa kanilang baryo. Dahil dito ay naging maingat na sila, naging mapagmatsyag at alerto. Nagsagawa din ng mga pagruronda. At kapag may bagong mukha na pumapasok sa kanilang lugar, ay talagang inaalam nila ang pagkakakilanlan nito. Dahil din sa mga pangyayaring naganap, kung kaya halos lahat ng tao sa kanilang nayon ay naging mapaghinala, naging mapagduda sila, kahit sa mismo nilang kanayon. Kaya ang dati nilang tahimik at payapang pamayanan ay naging magulo. Kabi-kabila ang naging sigalot at pagtatalo. Nagkaroon sila ng mga hidwaan dahil sa walang habas na pagbibintang sa isa't isa, na kanilang pinararatangang aswang ang mismo nilang kababaryo. At dahil sa hindi maawat ang mga matatabil na dila, kung kaya mismong magkakapitbahay ay naging magkagalit at hindi na magkasundo. Kung kaya nga ang kanilang barangay noon ay naging okupado at aktibo dahil na rin sa walang humpay
na pagharap at pagpaasikaso sa mga reklamo. Naging abala sila sa pag-aayos ng mga gusot na namamagitan sa mga magkakapitbahay doon sa kanilang lugar. Kaya sa halip na magkaisa sila upang masugpo ang suliraning hatid ng pag-atake ng aswang, ay nagkawatak-watak pa sila at nagkaroon ng pagkakampi-kampi. Kung kaya nagpatuloy ang pananalasa ng aswang. Nawala kasi ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Kaya lalong nalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Arman pauwi sa kanila, ay napansin niya kaagad ang isang tao sa di kalayuan. Naroon ito malapit sa isang puno at tila ba mayroong hinihintay. Ngunit kapansin-pansin na tila kubain ang postura nito. At dahil sa laganap nga noon yung usap-usapan tungkol sa mga aswang, kung kaya naging alerto na siya. Naisip niya kasing baka isa itong aswang. Kinuha niya na kaagad ang itak na nasa loob ng kanyang bayong. Ngunit itinago niya iyon sa kanyang likuran. Nagpatuloy siya sa paglakad. Pero mas pinagalan niya. Naging maingat siya sa bawat pagakbang na kanyang ginagawa. Nang mas makalapit pa siya kung saan niya natanaw yung taong iyon, ay doon na nanindig ang kanyang mga balahibo. Nang hindi nga siya magkamali ukol sa kanyang hinala, isa iyong aswang na sadyang naroon upang matyagang maghintay ng kanyang masisila. At di nga nagtagal, ay bigla iyong kumilos upang sunggaban siya. Ngunit isa iyong malaking pagkakamali, dahil hindi niya napansin ang hawak na itak ni Arman na kanya lamang ikinubli sa likuran. Na hindi naman nagdalawang isip pa si Arman na tagain yung aswang. Kung kaya, mabilis din iyong tumakas nang kanyang maramdaman ang matalas na itak na iyon na tumama sa kanya. Nang sumunod na araw, laman ng mga balita at usap-usapan ang ukol sa gumagalang aswang. Pero hindi ito ang patungkol sa pananambang na nangyari kay Arman, kundi yung nangyari sa nag-iisang sepulturero sa kanilang baryo na si Kulas. Ayon pa sa usap-usapan at pagkukwento mismo ni Kulas, nakita niya umano ang isang aswang na nanginginain doon sa sementeryo. Nang kanyang balikan ang naiwang gamit, na nang mapansin umano siya nito, ay siya naman ang binalingan at nagdamo ng sugat dahil sa pag-ataking ginawa noon sa kanya. Nanakbo siya, ngunit hinabol siya nito. Buti na lang, sa kabutihang palad, ay nagawa niya ring makatakas ng huli. Dahil doon ay pinahagi din ni Arman sa mga kumakausap sa kanya ang naranasan noong nagdaang gabi. At sinabing wala na talagang pinipili ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Pagkaraan ng ilang araw, nagpaalam si Arman sa kanyang asawa na sasama sa pangingisda sa kanyang mga kumpare. Panahon kasi iyon na kung saan ay maraming nahuhuli ang mga mangingisda, at sayang naman kung kanya lang iyong palalampasin.
isa pa, naisip niya ring magdaing nang sa ganon ay mayroon siyang maibenta sa bayan. At para may pang-ulam na rin sila mag-anak. Madaling araw yung pagpapalaot nilang magkakaibigan. Kung kaya naman, maghahating gabi pa lang ay nakahanda ng lahat ang mga dadali ni Arman. At nang mag-aalauna na ay kanya nang ginising ang asawa at nagpaalam. Nang nasa daan na si Arman ay naramdaman niyang parang mayroong sumusunod sa kanya. Kaya paminsan-minsan ay iniilawan niya ang magkabilang gilid ng daan, maging yung kanyang likuran. Pero hindi siya huminto sa paglakad. Nagpatuloy lang siya. Ngunit nang malapit na siya sa bahagi ng daan kung saan mayroong malaking puno ng palete, ay bigla na lamang narinig niyang tila lumundo ang mga sanga noon. Na ng kanyang mabilis na ilawan iyon, ay nakita niyang pumitik ang mga sanga. Tanda na mayroong dumapo doon na isang napakabigat na nilalang. Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at tuminto na muna siyang sandali. Binitawan na muna niya ang dalampayong. Inilawan niya ang kanyang paligid pero wala siyang nakita. Nanatili pa si Arman ng ilang minuto doon sa kanyang kinatatayuan. Nakiramdam pa siya. At nang wala na siyang maramdamang mayroon pang ibang naroon, ay saka siya nagpatuloy. Maya-maya ay nagulat naman siya nang makarinig ng malalakas na pagsigaw at papalapit iyon sa kanyang direksyon. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Di nga nagtagal ay bumungat sa kanya yung sepulturero na si Kulas. Pumahangos ito at sinabing may aswang na humahabol sa kanya. Napansin ni Arman yung tali sa may braso nito. Kaya napatunayan niyang totoo nga ang kwento na nasugatan nito ng aswang. At nung mga sandaling iyon nga ay hinahabol na naman. Tinanong ni Arman si Kulas kung saan ba ang punta sana nito. Nagtaka kasi siya kung bakit doon ang direksyon nito, gayong hindi naman doon ang kanyang bahay. Hindi ito kaagad nakasagot. Na tila biglang napaisip ang isasagot sa kanya. Nung huli ay sinabi nito may pupuntahan lang. Labis naman iyong ipinagtaka ni Arman pagkat wala namang ibang bahay sa panig na iyon ng kanilang baryo, kundi ang bahay lang nila. At ano ang sadya nito? Sa ganong alanganing oras, nanindig ang mga balahibo ni Arman. Lalo na nang maalala niya yung naranasan ng tambangan ng aswang na kanyang natatandaan na sa braso niya ito tinamaan ng taga. At biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Matinding kaba ang kanyang naramdaman at kinutuban na siya ng hindi maganda. At yung sinasabi nitong umahabol sa kanya na aswang ay wala naman. Kahit tunog man lamang noon ay hindi narinig ni Arman. Kaya agad na niyang iniangat ang hawak na itak at inundayan si Kulas. Nakita niyang naging mabalasik na bigla ang mukha nito at parang pusa na inangilan siya. Walang hapas niya itong pinagtataga at walang patid. Na wala namang nagawa pa kundi ang sanggain iyon ng kanyang mga braso
upang hindi siya mapuruhan. Nagtilamsikan na kaagad ang mga dugo mula sa sugat na tinamo ni Kulas, bunga ng pagkakataga sa kanya ni Arman. Nang mapansin nito na hindi talaga siya tatantanan ni Arman at talagang tutuluyan siya, ay muli na lang itong nanakbo at tumakas. Dahil naman sa nangyari, bumalik na lamang si Arman ng kanilang bahay at hindi na itinuloy pa yung balak nitong pangingisda kasama ng kanyang mga kumpare. Naisip niya kasing baka ang pagbalingan ni Kulas ay yung kanyang mag-anak. Nang sumunod na araw, ay inaasahan ni Arman na ipatatawag siya sa kanilang barangay. Ngunit dumaan ng halos mag-iisang linggo, ay wala pa rin siyang natanggap na paanyaya mula sa kanila. At nung huli ay nabalitaan na lamang niya na umalis na si Kulas sa kanilang lugar. Kung kaya, ibinunyag na ni Arman sa kanyang mga kababaryo ang ukol sa lihim ni Kulas, na isa pala itong aswang na kumakain ng patay. Ngunit nung huli ay tila nanawa na at di na napigilan pa ang kanyang sarili na kumain ng buhay, na hindi na niya kinaya pa yung matinding tawag ng kanyang makadyablong pagnanasa, na hindi na niya nakontrol pa ang kanyang sarili sa pagkayop sa karne ng mga buhay. Ito po'y naganap nung nakatira ako sa bahay ng kapatid ni nanay. Wala kasi ang asawa nito. Nasa Maynila at doon nagtatrabaho. Kaya pinakiusapan nila ang mga magulang ko na kung maaari ay doon na muna ako sa kanila tumira, para may makasama ito sa bahay at may mautos-utusan. Ang edad ko noong mga panahong iyon, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 13 anyos na. Buntis kasi ito noong mga panahong iyon sa pangalawa niyang anak. Nasa kabilang baryo lang naman namin noon yung bahay nila. Kaya pag gusto kong umuwi sa amin, ay nakakauwi naman ako. Nag-iisa lang ang bahay nila doon. Siguro ang pinakamalapit na bahay ay may halos 1 kilometro ang layo. Noong mga unang linggo ko sa bahay nila, ay maayos naman at wala akong naging problema. Isang hapon ay may dumaan sa bahay na isang matandang babae. Nakatungkot na ito at medyo kuba na. Mayroon itong daladalang sako na mga hanggang kalahati lang ang may laman na nasa kanyang likuran. Nung mga sandaling iyon ay nasa loob ng bahay si Tia Bessie. Nasa kusina ito at nag-aasikaso na ng aming hapunan. Habang ako naman noon ay nagsisibak ng kahoy. Naglakad yung matanda sa labas ng bakuran at minsan lang itong napasulap sa akin ng mapatapat. Dire-diretso lang naman siyang naglakad. Pero napansin kong bigla nang ito ay huminto nung nasa may bandang tapat na ito ng kusina, na tila ba may nakatawag sa kanyang pansin, na dahan-dahan pang napatingala at parang may kasabikan niyang nilalangap kung ano man yung bagay na iyon, na tila ba napakabango para sa kanyang pangamoy, na nakapagdudulot sa kanya ng magandang pakiramdam. Na dahil naman doon
ay napatitig talaga ako sa matanda. Na nang kanya naman akong mapansin ay bigla itong natigilan at ilang segundo ring nanatili lamang ito na nakatingin sa akin, na nasa ganun pa rin siyang posisyon na bagya pang nakalihat ang kanyang ulo, na parang napaso naman ako sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Di ko alam, pero iyon ang aking naramdaman. Kung kaya hindi ko iyon natagalan. Iniyuko ko ang aking ulo upang maiwasan ang pagtitig na iyon. Nang ibalik ko ang aking paningin sa kanya, ay nakita ko na itong nagpatuloy at naglalakad ng palayo. Nang nagpapahinga na kami nung gabi ding iyon, ay narinig kong kumahol yung alaga naming aso. Bali doon ako natutulog noon sa silid na malapit sa kusina, habang ang tiyahin ko naman at yung 5 taong gulang niyang panganay na anak ay sa kabila naman. Kaya napabangon akong sandali at sumilip sa may siwang ng bintana kung sino ang kinakahulan ng aming aso. Pero wala naman akong nakita, kung kaya bumalik na ako sa aking pagkakahiga. Nang bigla na lamang itong umalulong. Yun yung unang pagkakataon na narinig kong umalulong ng ganon yung aso nila Tia Presi. Nakakakilabot iyon, na naramdaman ko kaagad na nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan at nagkaroon ako ng hindi magandang pakiramdam. Bigla akong kinabahan. Kaya dahil sa takot ay napatalukbong ako ng kumot. Pero nanatili akong alerto at nakiramdam. Nanahimik na rin yung aso. Di ko gusto yung uri ng katahimikang iyon. Di nagtagal ay may narinig akong tila humihingal, na sa aking pagkakarinig ay parang nasa kabilang gilid lamang iyon ng dingding. Namaluktot ako na parang giniginaw dahil na rin sa sobrang takot. Gusto ko na sanang sumigaw noon, pero nag-alala ako na baka magalit si Tia Presi kapag nagulat ito at maistorbo sa kanyang pamamahinga. Nang maramdaman ko na parang mas nagiging agresibo yung nasa labas, ay dahan-dahan na akong gumapang palabas ng silid. Naramdaman ko kasing parang sinusubukan na nitong makapasok, na gumagawa ng paraan. Hindi pa ako sigurado sa kung ano ang nasa labas, pero malakas ang kutob ko na kung ano man iyon ay hindi mabuti ang pakay nito. Nang makalabas ako ng silid, ay tila huminto na rin yung mga pagkaluskos sa dingding. Ngunit nakarinig ako ng mga yabag na hindi nagtagal ay napatingala akong bigla nang lumundo yung kahoy sa may atip, na agad kong naisip na mayroong nasa itaas. Nang ibaba ko ang aking paningin mula sa aking pagkakatingala, ay napansin kong nasa tapat mismo iyon ng silid naman nila Tia Presi. Kaya lumapit ako doon sa may pintuan ng kanilang silid at sumilip. Hindi nila ugaling magpatay ng ilaw. Pagsilip ko, ay nakita kong mahimbing na natutulog silang mag-ina. Ngunit may napansin ako na tila isang hibla, na paminsan-minsan pa nga ay nangingintab, na dahan-dahang bumababa iyon.
At nang iangat ko ang aking paningin, ay natiyak kong nagmumula iyon sa itaas. Napuna ko iyon dahil na rin sa matingkad na kulay ng kortina na nasa tapat noon. Nagmamadali kong tinungo yung makinang dipadyak ni Tia Bessie na ginagamit niya sa kanyang pananahi. Aking hinila yung drawer noon at kinuha yung gunting. Napakatalas ng gunting na iyon at malaki na nagmula pa sa Bicol. Bicolano kasi yung asawa ni Tia. At nang minsang umuwi doon, ay bumili sila pagkat matibay at magandang klase umano ang gunting sa kanila. Mabilis akong bumalik doon sa harap ng kanilang silid. Nang minsan pa akong sumilip, ay nakita kong sasayat na yung dulo noon sa tiyan ng tiyahin ko. Kaya aking sinungkit yung pinakasara ng kanilang pinto at pumasok na ako. Mabilis kong ginupit yung hibla na iyon at narinig ko ang isang malakas na pagsigaw doon sa itaas. Natakot ako sa aking narinig. Maging ang tiyahin ko ay nagising na rin dahil sa malakas na sigaw na iyon. At naramdaman kong tila nagmamadali yung nasa may bubong. Mabilis ito na gumagalaw doon sa itaas upang bumaba. Na narinig ko pa yung malakas na tunog noon matapos na tumalon. Gulat na napatanong naman ang tiyahin ko pagkat naalimpungatan siya. Sinabi kong mayroong nasa bubungan at nakakita ako ng hibla na bumababa at nakatapat sa kanyang tiyan. Na naagaw yung atensyon namin pareho nang makakita kami ng usok. Pagtingin namin sa sahig ay nakita namin yung hugis dila na naabo. Nang bigla akong nagising at napaupo mula sa aking pagkakahiga, nang makarinig ako ng isang napakalakas na pagsigaw. Pansamantala pa akong natigilan at para akong nalimpungatan. Napakasama ng aking panaginip. Nang may masmasan ako, ay napatayo na akong bigla at pinunta ng silid nila Auntie Bessie. Nag-alala ako kung bakit ito napasigaw. Pagpasok ko sa kanilang silid, ay nakita kong nagkalat na ang dugo sa kanilang higaan. At kitang-kita ko ang magkahalong takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Nagising na rin ang kanyang anak at umiiyak na nasa kanyang tabi. Agad niyang sinabi sa akin na humingi daw ako ng tulong sa bahay. Kung kaya, dinampot ko ang flashlight sa taas ng tukador at kahit may kaba sa aking dibdib, ay agad na akong lumabas ng bahay. Mabilis akong tumakbo. Naisip ko na una kong pupuntahan yung pinakamalapit na bahay doon kanila Auntie Bessie. Nagmamadali kong tinungo yon. Nang sapitin ko ang bahay, ay habol-habol ko ang aking hininga. Hingal na hingal ako. Nung tumawag pa nga ako, ay halos walang lumabas na boses sa akin. Na nahirapan pa akong huminga dahil sa umaalingasaw yung lansa doon sa lugar. Nakadalawang tawag na ako ay wala pa ring sumasagot sa akin. Kaya nagmamadali ko nang nilisan yung bahay na iyon at naisip kong dumiretso na lamang sa amin. Ngunit di pa ako nakakalayo mula doon sa bahay ay may naramdaman akong tila may sumusunod na sa akin.
Pero nang lingunin ko naman iyon, ay wala akong nakita. Sobrang takot na ang nararamdaman ko. Pero kapag aking naalaala yung tagpong naabutan ko, nabalot ng dugo ang mga kamay ng aking tiyahin, ay mas nangingibabaw yung aking awa at pag-aalala sa kanya. Kaya pinaglabanan ko ang aking takot. Nakakita ako ng patpat na kawayan sa gilid ng daan. Aking dinampot iyon. At habang tumatakbo, ay aking iwinawas-iwas na lumilika iyon ng tunog. Hanggang sa muli kong narinig yung tila humihingal na tunog na iyon. Kinilabutan ako at napabulalas na lang ng Diyos ko. Tulungan mo po ako. At nagpatuloy lang ako sa aking pagtakbo. Hindi ako tumigil. Hanggang sa bigla na lang akong natumba na ang pakiramdam ko ay para akong napatid sa ugat ng isang puno na ng aking ilawan ay wala naman. Naramdaman ko na kaagad yung hapdi sa tuhod at aking siko. Pero nagmamadali akong bumangon at nagpatuloy pa rin ako. Napansin kong nagkalamat yung salamin ng flashlight. Pero nakapagbibigay liwanag pa rin naman ito. Nang masapit ko ang kabatakan na kung saan ay nalampasan ko na yung mapupunong bahagi ng daan, ay nawala na rin yung parang sumusunod sa akin. At nakahinga na ako ng maluwag dahil sa malapit na ang sa amin. Mga ilang metro pa ako mula sa aming bahay ay panay na ang aking sigaw. At bago ako makalapit ay napansin kong nagsindi na sila ng ilaw. Pagtapat ko sa aming pinto ay siya namang pagbukas ng tatay ko. Napatanong ito at nag-alala nang makita ang mga sugat at galos ko. Agad kong sinabi ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Kaya nagmamadali itong nagsukbit ng itak. Pati yung dalawang kuya ko ay sumama na rin. Ako naman ay nanatili na lamang sa aming bahay dahil na rin sa sobrang pagod at ginamot ni nanay yung aking mga sugat. Nang sumunod na araw ay nalaman naming nawala na pala yung anak ni Auntie Presi sa kanyang sinapupunan. Ikinuwento ko kanila nanay yung tungkol sa akin na panaginipan. Sabi niya sa akin, malakas din umano ang kanilang kutob na aswang ang may gawa noon sa kanyang kapatid. Galit na galit naman ang asawa ni Auntie Presi nang malaman yung nangyari. Na nang umuwi ito sa kanila ay lagi na lang lasing at naghahanap ng away. Kaya minabuti naming bumalik na ako sa amin. Tutal naman ay naroon na ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang mga buwan nang may mapabalita sa kabilang baryo na may sinalakay na buntis at minalas umano yung aswang pagkat naputulan daw ito ng dila. Na hindi nagtagal ay nalaman na rin namin kung sino ang tiktik na ng aswang sa kapatid ni nanay. Yun pala yung tagapagbantay ng lupa na malapit sa kanila ang bahay. Na hindi talaga ito lehitimong taga roon, kundi bigla na lang sumulpot na di malaman kung saang lupalop nang galing. Na nabisto nila ito nang hindi na makausap at puro iling na lang, na dati-rati naman ay nakakapagsalita ito ayon na rin sa mga taong minsan ang nakausap nito, na kanila itong pinagplanuhan ngunit nakatunog. Mabilis na itong tumakas at umalis
sa kanyang tirahan.